Dito muna tayo sa loob ng dambuhalang Demon Cult Palace sa kalagitnaan ng gabi kung saan ang katahimikan ay parang isang bambang handa ng sumabog. Isang mensahero ang lumapit ng may paggalang at winika, Demon Lord, ang young leader ay nagnanais na makita kayo. Patuloyin siya, maikling tugon ng Demon Lord habang dahan-daang nagbubuhos ng alak sa kanyang baso. Napakalupit na eksena, pagkapasok ng ating bida, hinarap siya ng Demon Lord at winika, narito ka na pala. Yumukod si Sorayang nang may matikas na paninindigan at nagbigay pugay. Wika ni Sorayang, ako, ang young leader na si Sorayang, ay nagbibigay pugay sa Demon Lord. Oh, hindi pala 6 Heavenly Spirit Brew ang iniinom nyo ngayong araw. Ito ay bamboo leaf green liquor, sagot ng pinuno. Napakabango nito, komento ng ating bida habang ninanamnam ang amoy ng alak. Gusto mo ba? Tanong ng Demon Lord, at mabilis na sumagot si Sorayang, sige po. Literal na yanig ang atmosfera habang dahan-daang nagbubuhos ng alak ang Demon Lord sa baso ng ating Lodi. Bumanat si Sorayang nang may kuryosidad, hindi ko na dapat ito itinatanong dahil bumibisita ako sa inyo ng ganito kalalim na gabi, pero kailan po ba kayo natutulog? Kapag kailangan ko lang, malamig na tugon ng Demon Lord. Idinagdag pa niya, naging mahusay ang ginawa mo sa seremonya. Siyempre, medyo maliit lang yun para sa isang appointment ceremony. Napaka-solid na sagot mula sa ating bida. Wika ni Sorayang, ang mga tao ang naging mahusay. Wala akong ginawa. Galing po ako sa planning room ng military office. Isang boring na lugar yon, tipid na hirit ng Demon Lord. Dito na sumabog ang pinakamalupit na revelasyon. Kinuha ni Sorayang ang liham mula sa kanyang kasuutan at ipinakita ito sa Demon Lord. Wika ni Sorayang, ipinakita niya sa akin ito at sinabing nakakuha siya ng ilang interesanteng impormasyon. Nabalot ang buong silid ng dambuhalang katahimikan habang binabasa ng Demon Lord ang liham. Naiintindihan ko, gumagawa ng gulo ang Mount Hua. Palagi naman nilang ginagawa yon, wika ng Demon Lord matapos ang ilang sandali. Ha, ang Mount Hua? Nagtatakang tanong ng ating bida. Hindi. Ang ibig kong sabihin ay ang pinuno ng Righteous Heavenly Alliance, paglilinaw ng Demon Lord. Literal na nanlaki ang mga mata ni Sorayang sa tindi ng impormasyong kanyang narinig. Bilang huling banat, hinarap siya ng Demon Lord nang may napakaseryosong mukha na yayanig sa kahit na sinong titingin. Wika ng Demon Lord, hindi ba't sinabi mo na ang pangarap mo ay lipulin ang Righteous Heavenly Alliance at ang Steel Blood Fortress? Napakabangis. Mukhang ang entablado ay handa na para sa isang dambuhalang digmaan na magpapabagsak sa mga huwad na kapangyarihan sa buong Jianghu. Pinagmasdan ng Demon Lord ang ating bida at binitawan ang mga salitang yayanig sa pananaw nito sa buong Jianghu. Wika ng Demon Lord, ngayong ikaw na ang young leader, hayaan mong sabihin ko sa iyo ang tungkol sa iniisip ko sa kanila at sa kanilang paraan ng pamumuhay. 30 taon na ang nakalilipas, noong naging pasibo ako sa mga panlabas na puwersa, ang 10 sects at ang 5 great clans ay medyo makapangyarihan. Napaka-solid na eksena habang dahan-daang nagbubuhos ng alak ang ating bida na si Sorayang sa baso ng Demon Lord bilang tanda ng paggalang. Bumanat muli ang Demon Lord nang may napakakalmadong tono habang naniningkit ang kanyang mga mata. Wika ng Demon Lord, gayunpaman, lumipas ang panahon, at nagbago sila. Ang palitan ng martial arts ay nagpalakas sa kanila. Ngunit nawala ang kanilang matibay na ugnayan. Alam mo ba kung bakit? Napatigil ang ating bida at nagtanong ng may matalas na hinala sa kanyang boses. Wika ni Sorayang, dahil ba ito sa pinuno ng Righteous Heavenly Alliance? Napakalupit na kumpirmasyon mula sa Demon Lord. Wika niya, oo, siya ay isang ahas, isang viper. Siya ay kasing sama ng isang imugi at kasing tuso ng isang nine-tailed fox. Ang mga pinuno ng mga sekta at mga angkan, na dapat ay simbolo ng kooperasyon, ay nakorrupt niya habang gumagamit siya ng sandata na mas epektibo pa ng 100 beses kaysa sa sorcery at 10 beses na mas malupit kaysa sa demonic arts. Literal na nagulat ang ating bida sa tindi ng revelasyong ito. Wika ni Sorayang, mayroon bang ganoong bagay? Sumagot ang Demon Lord habang pinagmamasdan ang bawat reaksyon ni Sorayang, kasakiman. Alam niya na kailangan muna niyang sirain ang kanilang mga isipan para mahalikan nila ang kanyang mga paa at makakuha ng kontrol sa mga sekta at mga angkan. Pinatikim niya sila ng tunay na kasakiman at tunay na awtoridad.
Para itong paghahalo ng lason sa isang malinis na pond. Binaling ni Sorayang ang usapan sa pinakamahalagang katanungan na yayanig sa kanilang diskusyon. Wika ng ating bida, ang gusto kong itanong ay kung paano, hindi bakit. Paano yun naging posible? Dito na nagpakawala ng isang dambuhalang demonstrasyon ang Demon Lord para ipakita ang katotohanan. Wika niya, mayroong isang madaling paraan. Literal na napatigil ang mundo nang kumuha ang Demon Lord ng isang piraso ng karne at buong bangis na ibinato ito sa pond. Napakalupit. Mukhang ang sagot ay nasa harap na mismo ng ating bida habang binalot sila ng dambuhalang tensyon. Sa harap ng pond kung saan ang mga isda ay dambuhalang nag-aagawan sa itinapong karne, isang napakalupit na analohiya para sa kasakiman ng tao. Pinagmasdan ng Demon Lord ang kaguluhan sa tubig at binitawan ang mga salitang yayanig sa pananaw ng ating bida. Wika ng Demon Lord, kompetisyon. Maraming isda ang sumusubok na maunang makakuha ng karne. Ang kompetisyon ay positibong nakakaapekto sa isang organisasyong may mahusay na sistema. Gayunpaman, sa isang organisasyong walang maayos na sistema, ito ay isang kakilakilabot na impluwensya. Ang pinuno ng Righteous Heavenly Alliance ay nagtanim ng binhi ng kasakiman sa pamamagitan ng kompetisyon at dinala sila sa paggawa ng lamat sa sarili nilang grupo. Napakaseryosong revelasyon. Nagpatuloy ang Demon Lord habang binalot sila ng dambuhalang tensyon, bukod pa rito, hindi sila nag-atubiling masangkot sa mga maruruming negosyo para lang manalo sa kompetisyon. Nagpalaki pa sila ng mga assassin para lang mapuksa ang kanilang mga karibal. Literal na napatigil ang ating bida na si Sorayang sa tindi ng narinig. Pagtataka ang tanging naisambit niya sa kanyang isip habang naniningkit ang kanyang mga mata sa tindi ng realisasyon. Bumanat muli ang Demon Lord nang may napakakalmadong tono tungkol sa nakaraan ng Alliance Leader. Wika ng Demon Lord, sa gitna ng lahat ng ito, si Dam Sahong ay naging isang tagapamagitan. Ang mga sekta at mga angkan ay nagsimulang gipitin siya para pumanig sa kanila. At ginawa niya ang kanilang ninanais. Yumuko siya kung gusto nila, at lumuhod kung gusto nila. Ginawa niya ang lahat ng gusto nila bilang isang sunod-sunurang alliance leader. Huli na ang lahat nang mapagtanto nila na ang nangyayari ay hindi na tama. Napakalupit na politikal na pagmamaniobra. Ibinunyag ng Demon Lord ang dambuhalang sikreto ni Dam Sahong. Ang mga pinuno ng mga angkan at sekta ay nagkamali sa pag-iisip na minamanipula nila ang alliance leader. Hawak ng Righteous Heavenly Alliance Leader ang lahat ng kanilang mga maling gawain sa kanyang mga kamay at kinuha ang kontrol sa kanilang lahat. Doon din bumuti ang kanyang martial arts. Sa pagkakaroon ng mas maraming kapangyarihan, pondo, pati na rin ang kontrol sa impormasyon, nagsimula siyang makakuha ng lahat ng uri ng miracle medicines. Hinarap siya ni Sorayang ng may seryosong mukha at binitawan ng isang matalas na katanungan. Wika ng ating bida, pero ang miracle medicines lang ay hindi sapat para palakasin ang iyong martial arts. Napakabangis. Mukhang ang misteryo sa likod ng lakas ng alliance leader ay unti-unti nang nabubunyag sa harap ng ating bida habang inihahanda niya ang kanyang sariling plano. Pinagmasdan ng Demon Lord ang ating bida at ipinagpatuloy ang kanyang babala tungkol sa lakas ng alliance leader. Wika ng Demon Lord, syempre, pero mas madali talagang mag-improve sa pamamagitan ng pagsasanay. Sigurado ako na ang kanyang martial arts ay maihahambing sa 10 martial masters. Sigurado akong mas malakas siya kaysa sa iyo at kahit sa mga demonic elders. Napakaseryosong mukha ang ipinakita ni Sorayang habang binalot siya ng matinding determinasyon. Sa kabila ng panganib, hindi siya nagpatinag at winika, inaabangan ko ang pakikipaglaban sa kanya kung ganoon. Sabi naman ng Demon Lord sa kanyang isip habang naniningkit ang kanyang mga mata at sinusuri ang bawat galaw ng ating bida, yun lang ba ang dalisay na kagustuhang patayin ang taong yun? Maaaring isa na siyang tunay na demonic martial artist ngayon, pero hindi pa niya naitatapon ang lahat ng kanyang mga lumang gawi. Gayunpaman, dapat niyang mapanatili ang kanyang dignidad kahit sa pinakamalalang sitwasyon. Napakalupit na tapatan. Binasag ng Demon Lord ang katahimikan at nagtanong, kaya, pumunta ka ba rito para makita ako dahil sa nangyayari sa Shanxi? Oo, maikling sagot ni Sorayang nang may matikas na paninindigan. Yanig ang buong paligid sa pinal na desisyon ng leader. Wika ng Demon Lord, pasensya na, pero hindi ko ito mapapahintulutan.
Literal na napatigil ang hininga ng lahat habang seryosong nakatitig ang ating bida ng walang kurap. Wika ng Demon Lord, napakayabang na mga mata. Binitawan ni Sorayang ang kanyang posisyon ng may dambuhalang autoridad. Wika ni Sorayang, ako ang young leader. Ang master mo ang leader, malamig na sagot ng Demon Lord. Oo, alam ko, tugon ng ating bida nang hindi umaatras. Napakabangis. Wika ng Demon Lord, namana mo sa akin ang mga bahagi na hindi mo naman kailangan. Dito na biglang tumayo ang Demon Lord at nag-utos, sumunod ka sa akin. Saan? Nagtatakang tanong ni Sorayang. Binalot sila ng dambuhalang misteryo sa paliwanag ng Demon Lord. Wika ng Demon Lord, kailangan mo ng mga bagay para patunayan na disipulo kita. Gumagawa ka man ng kaguluhan sa Zhongyuan o sa labas ng mga pader. Habang naglalakad, seryosong sinuri ng ating bida ang kakaibang presensya ng paligid. Wika ni Sorayang, palagi ko itong nararamdaman, pero ang lugar na ito ay tunay na misteryoso. Ganun ba sa tingin mo? Tipid na tanong ng leader. Dito na binitawan ni Sorayang ang kanyang matalas na obserbasyon tungkol sa lugar. Wika ni Sorayang, oo, lalo na ang hangin. Komportable ito, pero parang mula sa ibang mundo. Puno rin ito ng spiritual chi gaya ng solitary bamboo grove. Mabilis na sumagot ang Demon Lord, syempre, ito ay isang illusionary realm na hango sa solitary bamboo grove. Napakalupit. Mukhang ang entablado ay handa na para sa pagtuklas ng mga lihim na higit pa sa imahinasyon ng sinuman. Nagtatakang napatingin si Sorayang sa Demon Lord at binitawan ang mga salitang puno ng misteryo. Wika ng ating bida, ano ang ibig mong sabihin? Sumagot ang Demon Lord, ang solitary bamboo grove ay isang misteryosong kagubatan na umiiral na bago pa ang ating kulto. Lahat ng uri ng mythical creatures ay gumagala sa lugar na iyon. Sigurado akong nakita mo na sila. Humarap ang ating bida nang may matikas na paninindigan at inalala ang kanyang mga nakita. Wika ni Sorayang, nakakita nga ako ng mga bagay na parang yokai na makikita mo sa Classic of Mountains and Seas. Napakalupit na paglilinaw mula sa Demon Lord. Bumanat ang leader ng may napakakalmadong tono, sa unang dako, ang Classic of Mountains and Seas ay base lamang sa imahinasyon. Kakaunti lamang ang mga mythical creature sa aklat na iyon ang totoong umiiral. Literal na naningkit ang mga mata ng ating bida sa tindi ng kuryusidad. Tanong ni Sorayang, kung ganoon, ang ilan sa kanila ay totoong umiiral sa totoong buhay. Dito na sumabog ang isang dambuhalang katotohanan. Wika ng Demon Lord habang nakatingin ng seryoso, ang fox na kasama mo. Ang tinutukoy mo ay si Goldie, mabilis na sagot ng ating bida. Napakabangis na pagkilala. Binitawan ng Demon Lord ang tunay na pagkakakilanlan ng alaga ni Sorayang, yan ba ang tawag mo rito? Well, yan ay isang napakabihirang mythical creature. Mayroon itong hindi mapapantayang impluensya sa mundo. Ano ang ibig mong sabihin? Nagtatakang tanong ng ating bida habang binalot sila ng dambuhalang tensyon. Yanig ang buong paligid sa alamat na isinalaysay ng Demon Lord. Wika niya, mayroong alamat na kapag lumitaw ang jackal, isang digmaan ang sasabog sa bansang yon. Dahil dyan, itinuring ng mga tao ang jackal bilang isang bagay na nagdadala ng kamatayan noong unang panahon. Pagkatapos ng lahat, may katuturan ito. Lahat ng uri ng kalamidad ay nangyayari saan man ito pumunta. Iba ito sa mga mythical creature na isinilang mula sa chi o mga yokai. Dagdag pa ng leader ng may nakakangilabot na presensya, ang pagkakaroon nito palang para baguhin ang daloy ng mga pangyayari sa mundo ay nangangahulugang nagtataglay ito ng sapat na chi para makialam sa tadhana. Napakagaling, tanging naisambit ni Sorayang sa tindi ng pagkamangha. Bilang huling hirit, tinapos ng Demon Lord ang usapan sa pamamagitan ng pagpapaliwanag sa pinagmulan ng lahat. Wika ng Demon Lord, sa huli, lahat ay chi. Ang lahat ng galaw ng mundo ay nagsisimula at nagtatapos sa chi. Ang jackal ay ganoon din. Ito ay isang mythical creature na inuulit ang buhay at kamatayan. Napakalupit. Mukhang ang alaga ng ating bida ay hindi lang basta hayop, kundi isang dambuhalang nilalang na may hawak sa kapalaran ng mundo. Nanlaki ang mga mata ni Sorayang sa tindi ng kanyang narinig mula sa Demon Lord. Sabi ng ating bida sa kanyang isip, inuulit ang buhay at kamatayan. Hindi ko alam na ganoon pala siya kagaling. Hinarap ni Sorayang ang Demon Lord nang may napakakalmadong tono at nagtanong. Wika ng ating bida, pero bakit tayo narito?
Tumingin ang Demon Lord nang may matalas na titig habang binalot sila ng dambuhalang tensyon. Wika ng Demon Lord, tinawag mo ba itong Nine Depths Demonic Arts? Ang aking demonic arts ba ang tinutukoy nyo? Balik na tanong ng ating bida. Napakalupit na pagkilala mula sa pinuno ng Divine Cult. Wika ng Demon Lord, kahanga-hanga ito. Alam ko na gumamit ka ng Buddhist martial arts para baguhin ang orihinal na demonic arts. Ang pundasyon ay isang demonic art, pero ang Buddhist martial arts ang bumuo nito. Nagawa mong gawin itong iisa at buong-buo, pero ang mga natatanging katangian nito ay hindi na kompromiso. Isa itong obra maestra. Gayunpaman, nakapanghihinayang. Ganoon ba? Tipid na sagot ni Sorayang habang nanatiling seryoso ang kanyang mukha. Bumanat muli ang Demon Lord nang may dambuhalang presensya. Wika ng Demon Lord, ang Nine Depths Demonic Arts ay kumpleto na. Wala ka nang dapat baguhin dito. Gayunpaman, mayroong isang malaking kapintasan. Alam mo ba kung ano ito? Ang kasaysayan nito, seryosong sagot ng ating bida na si Sorayang. Tama ka, tugon ng Demon Lord habang biglang umihip ang isang malakas na hangin sa paligid na tila nagbibigay babala. Dagdag pa ng leader, ikaw mismo ang gumawa nito. Napakabuo nito kaya mahirap paniwalaan na isang tao lang ang gumawa. Pero hindi pa yun sapat. Nagtatakang nagtanong ang ating bida, bakit? Dito na sumabog ang pinakamalupit na eksena. Wika ng Demon Lord, dahil ikaw ang young leader. Literal na yanig ang buong lugar nang ang palad ng Demon Lord ay biglang maglabas ng Black Lightning Chi. Binitawan ng Demon Lord ang kanyang pinal na utos ng may dambuhalang autoridad. Ang martial art na ito ang patunay na ikaw ang aking tagapagmana. Ito ay tradisyon. Para mapamunuan ng Divine Cult sa hinaharap, kailangan mo itong ma-master. Ituturo ko sa iyo ang Demonic Emperor Chi. Napakabangis. Ang Black Lightning Chi ay biglang bumuga at binalot ang buong katawan ng Demon Lord. Mukhang ang entablado ay handa na para sa pagpapasa ng pinakamataas na sining ng pakikipaglaban sa bagong Diyos ng Divine Cult. Maraming salamat sa panunood. Kung nag-enjoy kayo, click nyo naman ang like button at mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga uploads namin.